Hi guys, ako si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw to magbabasa tayo ng tanong, ito po yun. After ng kidney transplant nyo, magkano na nagagasto nyo sa gamot / maintenance? Ako, hindi ko na mabilang, baka million na. Anyway, yung mga ganitong tanong, nasagot ko na to maraming beses na. Pero kahit, paano ko sinasabi sa inyo na kahit ilang beses ko nang nasasagot yung mga ganitong tanong, paulit-ulit ko pa rin pong gagawa ng video. Kasi para to sa mga bago, ayoko naman silang pabayaan kasi sila yung mas kailangan nating tulungan kasi zero knowledge sila, wala silang idea, and ayoko ma-frustrate sila kung paano nila gagawin yung mga ginagawa natin ng matatagal na. Yun naman yung goal natin. Anyway, during my time, sa akin na lang, yung example ko yung sarili ko. After kasi ng kidney transplant ko, first 1 year ko, maabot ako ng 60,000 pesos. Again, depende pa rin yun sa pasyente, depende pa rin yun sa kondisyon ng isang kidney transplant. Kahit sabay kami kidney transplant, saktong oras, saktong araw, pero iba-iba pa rin kung magkano yung gastos namin ng gamot. Depende sa anti-rejection medicine, depende sa mga laboratories, and depende sa pag-accept ng kidney. Sa akin, 60,000 pesos. Sa iba, maybe 70,000, 50,000, more than 80,000 or mas 100,000 pesos. Depende pa rin yun. Eventually, bumababa naman siya. Tulad ko, kasi mahal kasi yung anti-rejection medicine mahal talaga. Lalo na yung mga ibang gamot, tulad ng Nystatin, yung sa bibig, mahal din yun. Ngayon, after 1 year, bumaba naman siya. Naging 50,000, naging 40,000, naging 30,000. Ngayon, as a 14 years kidney transplant na ako, 12,000 pesos. Medyo mataas pa yon sa 14,000. Sa 14 years kidney transplant, yung 20,000 pesos. Pero, meron mataas, mga 15,000. Meron pa nga 5,000 pesos na lang. Again, depende pa rin yun sa kondisyon at kung gaano kapasabay ang sa kidney transplant. Joke lang, pero hindi tayo pasabay. Kasi marami pa ako mga maintenance medicine. Ang dami, ano? Gamot pa lang yung pinag-uusapan natin. Then, next natin yung mga laboratory. Mahal din yan. Tulad ko, diskarte ko ginagawa ko hindi ko alam sa iba. Every month, nagpapalaboratory ako. Pero hindi lahat. Ang pinapalaboratory ko lang, mga urinalysis, CBC, tsaka creatinine. Yun lang every month. Tapos, every 3 months, pag 3 months na, ang ginagawa ko, yung lahat na ng mga laboratory, umaabot siya ng mga 10,000 pesos. Tapos, yung monthly ko, mga 2,000 pesos lang. Bukod doon, meron pa po lifetime check-up. Siyempre, ang check-up sa private, naglalaro sa 1,000 to 1,200. May 800 pa pag PWD discount or senior. Yun yung mga gastusin ko. Lifetime yung nagamot, lifetime. Yung laboratory, lifetime. And also yung mga check-up, lifetime po. Kaya ho, doon pumapasok ang show money. Kung isipin nyo yung figures, napakadami, no? 60,000, 40,000, mga check-up, mga laboratory. Pero wala ho ang ganung pera. Sinasabi ko na ho sa inyo, wala akong 60,000 na cash. Wala akong 40,000 na cash monthly para bumili ng gamot. Wala akong 14,000 pesos monthly para bumili ng gamot. Wala akong pang laboratory ng 2,000 na cash monthly. Wala din, yung 2,000 kaya ko siguro. Wala, paano pa yung iba, diba? Wala akong 10,000 monthly para magpa-check up. Yun, wala ako noon. Ginagamitan ko po ng guarantee letter. Yun ang power ng guarantee letter. Pero bago nyo magawa yun, dapat masipag kayo kumuha ng guarantee letter. Kailangan ma-PR kayo, madaldal kayo sa pila. Pag naghihintay kayo ng pila, lalo pag si NKTI, try nyo makipagkwentuhan kung saan sila kumuha ng guarantee letter. Ngayon, ang kinakasyo na lang yung sa check-up, 1,000 pesos every 3 months. Yun, basta may guarantee letter kayo, magagawa nyo ng paraan. Sa akin, kung 14,000 pesos yun, siguro mga 95% galing po sa guarantee letter. Kasi nakukuha ko siya sa NKTI, yung anti-rejection medicine ko, tsaka yung NeoBlock. Pero the rest, binibili ko na po sa Mercury Drug, yung mga ibang gamot ko. Siguro mga 2,000 monthly. Diba? Not bad for 14,000 pesos. Basta masipag lang kayo. At basta naka-follow lang kayo dito sa John R. Boys, marami kayong matututunan. Huwag